kilalanin si Ark na isang overpowered skeleton knight na nagsisikap na mamuhay ng normal bilang isang mersenaryo sa tipikal na mundo ng pantasya. Ngunit bago siya naging isang overpowered skeleton knight sa mythical grade armor, siya ay isang regular na gamer at wrestling fanatic sa Earth na ang buhay ay sobrang boring na ang manunulat ay hindi man lang nagabala na ipakita ito. Kaya, nang matagpuan niya ang kanyang sarili bilang kanyang karakter sa laro sa isang kakaibang mundo, sinuri niya ang kanyang malawak na hanay ng mga kasanayan bago makita ang kanyang mukha sa isang ilog para lamang makita na siya ay isang kalansay tulad ng karakter na kanyang nilikha. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, pumunta siya sa pinakamalapit na bayan at napagtanto na maaari siyang magutom kahit bilang isang kalansay. Sa makatuwid, nagparehistro siya sa mersenaryong guild upang makakuha ng lisensya at kumita ng pera at sinimulan ang kanyang medyo ordinaryong buhay. Isang araw, habang pabalik mula sa pangangaso ng dalawang baboy ramo at isang orc, nakita niya ang isang grupo ng mga bandido na umaatake sa caravan ng isang maharlika na babae. Napaslang ng mga bandido ang lahat ng kanyang mga bantay at ngayon ay sinusubukang salakayin siya, ngunit nag-teleport si Ark sa likod ng kanilang amo at sa isang indayog ng kanyang espada, pinaslang siya at ang dalawa pa. Ang iba pang mga tulisan ay natatakot at tumakas, ngunit siya ay gumagamit ng isang long-range attack na tinatawag na Wyvern Slash, at iniligtas sila sa problema ng pagpunta sa bilangguan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa impyerno. Sa kabila ng pagkakaroon ng mahusay na kapangyarihan, ayaw ihayag ni Ark ang kanyang katotohanan sa mundo dahil maaari itong maglagay sa kanya sa panganib, kaya nagpasya siyang panatilihing mababa ang profile at tinanggap ang kanyang unang quest na kumilos bilang isang bantay ng isang babae, habang siya ay pumipili ng mga halamang gamot. Ang babae sa una ay nalulula sa kanyang escort, iniisip na ito ay tulad ng isang tao na nagtatrabaho bilang isang driver ng taxi sa isang Mustang, ngunit sa lalong madaling panahon naging komportable at dinala siya sa kagubatan para sa pagtuturo sa kanya tungkol sa mga halamang gamot. Habang nasa daan, napansin ni Ark ang isang nasugatan na nine-tailed fox na tuta sa mga palumpong na medyo agresibo sa simula, ngunit nang mahuli siya ng ating bayani at pinagaling ang kanyang pinsala gamit ang mahika, nagpasya siyang maging kanyang alagang hayop na pinangalanan niyang Punta. Sa wakas ay narating nila ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, at mula sa isang bangin, nakita nila ang isang puting puno ng cherry blossom na namumulaklak. Gustong kolektahin ng dalaga ang mga bulaklak nito, ngunit habang tuwang-tuwa siyang bumaba at tumatakbo patungo sa puno, napansin ni na Ark at Punta ang isang halimaw. Ito ay ang pinsan ni Godzilla na si Toadzilla, na isang halimaw na may 6 na paa. Sa paghahanap ng walang magawang biktima sa harap niya, sinubukan niyang tapakan siya at gawing mincemeat, ngunit ginamit ni Ark ang kanyang short-range teleportation skill, ang Dimension Walk para iligtas siya. Gumagamit si Toadzilla ng lason na hininga, at muling nag-teleport si Ark. Habang iniisip ang hanay ng mga pag-atake ng halimaw, napagpasyahan niya na pinakamahusay na harapin ito sa malapitang labanan. Hinaharangan niya ang mga pag-atake ng kuko ni Toadzilla, ngunit pagkatapos ay lumipat ito sa paggamit ng mahabang dila nito, at sa palagay ni Ark ay pinananatiling masaya ng halimaw na ito ang kasintahan nito. Patuloy na iniiwasan ni Ark ang lahat ng pag-atake nito, kaya naiinip si Toadzilla at sinusugod ang kanyang huling pag-atake, na naglulunsad ng petrification wave. Habang ang lahat ng nabubuhay na bagay sa saklaw ng pag-atake ay nagiging bato, ginagamit ni Ark ang kanyang banal na kalasag, na maaaring magpawalang bisa sa anumang mga epekto sa katayuan, upang iligtas ang kanyang sarili at ang babae. Ngunit ngayong lalong galit na galit si Toadzilla at gumamit ng mas maraming armas para labanan siya, napapa-atras si Ark. Para mabilis na tapusin ang labanan, gumamit si Ark ng mataas na antas ng kasanayan na tinatawag na judgment at lumikha ng magic circle sa ilalim ng halimaw, na nagpatawag ng higanteng lightning sword mula sa magic circle at tinatapos ang halimaw sa isang hit lang. Ang babae ay humanga at naisip na ang kabalyero ay ipagdiriwang bilang isang bayani, ngunit dahil gusto ni Ark na panatilihing mababa ang profile, hiniling niya sa kanya na ilihim ito. Napansin din niya ang isang pula at itim na ring sa isang paa ng halimaw, na nabasag ilang segundo matapos itong masawi. Habang sila ay babalik sa nayon, nakita ni Ark ang isang higanteng baboy ramo at nagpasya na gawan ang nayon ng ilang masarap na karne ngayong gabi. Siya ay nangangaso at dinala ang baboy ramo sa nayon, at sinabihan silang ibigay ang balat nito sa babae at ang karne sa lahat.
Iyon lamang ay sapat na upang gawin siyang isang lokal na bayani, ngunit nang siya ay aalis na sa nayon, ang nakababatang kapatid na babae ng babae ay ginantimpalaan siya ng isang bulaklak na tiara. Kaya, nang bumalik si Ark sa kanyang silid sa inn at tumingin sa kanyang gantimpala, napagtanto niya na may higit pa sa buhay kaysa sa paglihim ng kanyang sariling sikreto. Para sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong, mas magsisikap siya mula bukas. Sinimula ni Ark ang quest sa pagtugis ng mga bandido pagkatapos ng unang pakikipagsapalaran sa pagbabago ng buhay, at hinabol niya ang isang grupo ng mga magnanakaw at tulisan sa sarili nilang hideout. Pagkatapos niyang tapusin ang mga ito, inaangkin niyang nahanap din niya ang kanilang treasure stash. May dalawang bukas na hole na may mga mangkok ng pagkain sa harap nila, na siyang ikinalito niya, ngunit nagpasya siyang huwag masyadong pansinin ang mga bagay na hindi niya negosyo. Paglabas niya sa kuwebo dala ang kanyang ginto, isang babae na nakahoodie ang naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kanya. Nagtataka si Ark kung ang umatake ay isa pang bandido, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa espada ay napakahusay, at siya ay halos kasing bilis niya. Sa tunggalian, napansin ni Ark ang kanyang matulis na tenga at naalala niya na siya ang babaeng elf na nakita niya sa palengke, noong siya ay gumagala sa lungsod noong isang araw. Ang babae, si Arian, ay isang elf na mandirigma na nagsisikap na protektahan ang kanyang mga tao at iligtas ang mga anak ng elf na dinukot ng mga sakam na tao, at napagkamalan niyang si Ark ay isa sa kanila. Isinusumpa niya ito, at habang sinusubukan nitong magpaliwanag ngunit hindi man lang siya nakikinig. Ngunit nang makita niya si Punta, ibinaba niya ang kanyang bantay at tinanong siya kung bakit may espiritong nilalang na may kasamang tulisan. Inakala ni Ark na gusto lang niya ang mga tuta, ngunit sinabi sa kanya ng babaeng elf na ang tuta na kasama niya ay isa talaga sa mga espiritong nilalang, na kilalang maingat at hindi kailanman nagkagusto sa masasamang tao. Kaya, kung ang tuta ay napakalapit sa kanya, nangangahulugan ito na siya ay isang disenteng tao, at si Arian ay humihingi ng tawad sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang kwento kung paano dinukot ng ilang bandido ang mga elf para ibenta sila bilang mga alipin, at napagtanto ni Ark kung para saan ang mga kulungan sa loob ng kuweba. Gustong tingnan ni Arian ang kuweba, at sinabi ni Ark sa kanya na wala siyang makikita doon. Nag-aalok siya na tulungan siya sa kanyang paghahanap, ngunit sinabi ni Arian sa kanya na manatili sa kanyang negosyo at umalis nang hindi man lang nagpapalitan ng mga pangalan. Ngunit ang gamer sa loob ni Ark ay hindi planong sumuko, dahil alam niyang ito ay isang kaganapan kung saan tutulungan niya ang isang magandang babae at i-recruit ito sa kanyang partido. Kinabukasan, ginamit niya ang Dimension Walk para i-teleport ang sarili sa masukal na kagubatan kung saan sinasabing nakatira ang mga elf, at doon niya narinig ang ilang boses ng tao. Isang grupo ng mga bandido ang dumudukot sa mga batang elf, at ang kanilang pinuno ay isang spoiled brat na nagngangalang Odolan. Nahuli nila ang apat na elf, at nang ang isa sa kanila ay nakatitig kay Odolan, pinahirapan niya ito, sinasabing magmakaawa ito at pagkatapos ay sinaktan. Sapat na ang nakita ni Ark, at siya ay galit na ang mga bandido ay tinatrato ang mga elf bilang mas mababa kaysa sa mga tao. Ngunit bago siya makapasok upang iligtas ang mga bata, biglang tumalon si Arian sa mga tao nang wala saan at pinaslang ang dalawa sa kanila sa isang welga. Sinabi ng isang bandido kay Odolan na siya ay isang dark elf, at kung mahuli siya ng mga ito, maaari siyang makakuha ng mataas na presyo. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Habang naglalakad sila palapit sa kanya na may nakakatakot ng ngiti, hinahampas niya at nilaslas ang mga ito. Natalo niya ang karamihan sa mga bandido, ngunit pagkatapos ay sinigawan siya ni Odolan na huwag kumilos kung gusto niyang mabuhay ang mga bata. Nang makitang hawak niya ang mga bata na bihag, maaari lamang siyang isumpa ni Arian, ngunit wala siyang magawa. Habang sinubukan siya ng mga bandido na kutsain, oras na para magpakita ang bayani, at biglang sumulpat si Ark sa likod ni Odolan, itinapon siya palayo sa isang hakbang na natutunan niya mula sa wrestling at hinamped siya sa isang puno. Si Arian ay hindi na nagpigil at pinapaslang ang iba pang mga bandido ng doble ang galit. Sinubukan niyang palayain ang mga bata, ngunit nakalok ang pinto, at habang nag-aalok si Ark na tulungan siya, si Arian ay masungit pa rin. Ngunit sinabi niya na ang kaligtasan ng mga bata ay mas mahalaga kaysa sa pagiging personal na problema ng mga elf, at sinira niya ang lock gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga bata ay natatakot sa kanya at tumakbo kay Arian. Habang inaalo niya sila, nakita niya na ginawa silang magsuot ng Mana Eater colors para pigilan sila sa paggamit ng kanilang spirit magic.
Napagtanto ni Arian na ito ang dahilan kung bakit walang nakakatakas ngunit siya mismo ay hindi makabasag ng kwelyo sa ngayon. Ginamit ni Ark ang kanyang anti-curse spell at tinanggal ang mga kwelyo, at pinagaling ang nasugatang babae. Nagulat si Arian, at napagtanto niya na walang normal na kabalyero ang maaaring magkaroon ng ganoong malawak na hanay ng mga kasanayan. Habang siya ay abala sa pag-iisip, pinalaya ni Ark ang lahat ng mga bata, at sila ay medyo palakaibigan sa kanya ngayon. Pagkatapos, tinawag ng babaeng elf ang isang ibon na tinatawag na Whispering Fowl, na nagsisilbing messenger pigeon at voice recorder, at nagpadala ng mensahe tungkol sa mga nailigtas na mga bata, na humihiling sa isang tao na pumunta at samahan sila pabalik sa nayon. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang elven na gwardya, at dinala nila ang mga bata sa ligtas na lugar. Sinabi sa kanila ni Ark na kung sila ay magkaproblema, muli niya silang ililigtas. Tinatawag siyang kakaibang tao ni Arian, ngunit sa mabuting paraan. Sinabi niya na siya ang unang disenteng tao na nakilala niya na hindi nagtatangi sa mga elf. Higit pa rito, maaari siyang gumamit ng napakaraming uri ng mahika, kabilang ang maalamat na teleportation magic. Pareho silang nagpakilala ng maayos, at pinasalamatan siya ng babaeng elf sa pagtulong sa kanya at pagligtas sa mga bata. Pagkatapos may nagpadala ng voicemail bird sa kanya, at habang nagsasalita ito, natigilan si Ark. Ang mensahe ay mula sa isa pang elf na nagsabi kay Arian na natagpuan niya ang lokasyon ng mga nadukat na bata, at tinawag siya upang samahan siya sa lungsod at tumulong sa rescue operation. Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay tinanong si Ark kung maaari niya itong kunin kaagad bilang isang mersenaryo. Sinabi ni Arian na hindi siya kailanman nagtiwala sa isang hindi elf ngunit makikipagsapalaran siya sa kanya. Mabilis na tinanggap ni Ark ang deal. Ginagamit niya ang kanyang long-range teleportation spell, ang gate, para lumipat sa isang bangin, at sa palagay ng elf, ang kakayahang ito ay higit na makakatulong sa kanilang misyon. Mula roon, naglakad sila patungo sa lungsod kung saan naghihintay sila sa isang madilim na eskinita para sa elf na nagngangalang Duncan na tumawag sa kanila doon. Si Duncan ay isang seryosong walang silbing lalaki na may nakakatakot na mga mata, at napakahina na boses. Taliwas sa kanyang pangalan, hindi siya gumagawa ng mga dunk memes. Nakakatakot ang malamig niyang titig kay Ark, kahit na ipinakilala sila ni Arian, at hindi man lang niya ito pinapansin. Pakiramdam niya ay naiiwan siya kahit na pumunta sila sa isang restaurant para pag-usapan pa ang kanilang plano. Doon, nalaman ni Ark na pareho sa mga elf ang may apelyido na Maple, na siyang pangalan ng kanilang lungsod sa malaking Kinede Forest, at sinabi ni Duncan na wala siyang tiwala kay Ark. Hiniling ni Arian na kumain siya, ngunit tinanggihan niya ang alok dahil kung ipapakita niya sa kanila ang kanyang mukha, sasalakayin siya ng mga ito bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa kanyang sarili. Ngunit hindi man lang nag-abala si Duncan na kausapin si Ark. Nakatuon siya sa pagkain, kumikilos na parang kritiko, at kapag nakita niya si Punta ay medyo nagtitiwala siya sa kabalyero. Pagkatapos ay sinabi ni Duncan na natagpuan niya ang lokasyon ng mga bata, at plano nilang gumawa ng kanilang hakbang sa gabi. Dahil kailangan nilang maghintay hanggang doon, sinabi ni Ark na babalik siya pagkatapos ng kanyang mga gawain. Umalis siya at ibinayad ang anumang nahanap niya sa pakikipaglaban sa mga bandido, at bago sumama sa mga elf, nagpa siyang kumain. Bumili siya ng kanyang mga paboritong bagay at umupo sa isang maruming kalye upang kumain, na mas malinis pa rin kaysa sa karamihan ng iyong mga silid kung saan ginugugol mo ang buong oras mo. Ang grupo ay umabot sa lokasyon sa gabi, ngunit hindi nila napansin na may ninja na malapit na sumusunod sa kanila. Nakahanap sila ng ilang mga gwardya sa gate, at hiniling ni Arian si Ark na ay teleport sila sa labas ng mga bintana sa unang palapag. Gumagamit siya ng Dimension Walk para dalhin sila doon na inaasahan nilang gagamitin niya ang gate, at sinabi ni Arian na papasok sila sa bintana. Sinusubukan niyang pumasok sa masikip na espasyo, ngunit may ilang mga sandali kung saan ang pagiging hindi payat ay isang desbentaha, at naiipit siya sa butas. Habang kahit papaano ay isinisiksik niya ang sarili, nag-teleport sina Ark at Duncan sa loob gamit ang Dimension Walk, at medyo nahihiya siya ngayon. Tahimik silang bumaba, at binuksan ang isang silid upang makita ang isang grupo ng mga nasawi na tao na pinaslang kamakailan. May tao pa sa loob ng building. Upang magmadali, nagpa siya ang grupo na maghiwalay at hanapin ang mga elf. Gumalaw si Ark gamit ang Dimension Walk, at tumingin sa mga keyhole para makapag-teleport siya sa loob ng mga kwarto pagkatapos niyang makita ang mga ito.
Nakahanap siya ng isa pang silid na puno ng mga nasawi, at pagkatapos ay biglang, may naghagis sa kanya ng mga kutsilyo ng ninja. Pinalihis niya ang mga ito, at inatake siya ng isang maliit na ninja na may mabilis na footwork at matulin na mga strike, ngunit hinaharangan niya ang lahat ng pag-atake. Namangha si Art nang makakita ng isang ninja, at higit pa rito, mayroon siyang mga pasang tainga at buntot. Nagpapasalamat siya sa kanyang swerte para sa araw na ito. Nagulat ang babaeng ninja nang marinig na alam ng kabalyero ang tungkol sa mga ninja, at pagkatapos ay nakita niya si Punta at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa isang taong kinilala ng isang espiritong nilalang. Hinulaan niya na narito si Ark para hanapin ang mga dinukot na elf, at sinabi sa kanya na nasa basement sila. Binibigyan niya siya ng isang bungkus ng mga papel na naglalaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Nandito siya para sa ibang bagay ngunit hindi niya ito mahanap, kaya tahimik siyang umalis pagkatapos pumaslang ng ilang bandido. Bago umalis, sinabi niya kay Art na may dalawang elf din sa mansyon ng Panginoon at pagkatapos ay tumalon sa mga bubong. Iniisip ni Art na ang pagkakaroon ni Punta sa tabi niya ang pinakamagandang nangyari sa universo na ito, at sa palagay niya ay talagang magkaibigan sila na may ibang uri ng benepisyo. Binuksan niya ang mga dokumento at laking gulat niya nang mabasa na ang mga ito ay kontrata para bumili ng mga elf. Ipinakita niya ang mga ito sa kanyang mga kasama, at nagulat din sila nang makita ito at malaman na si Lord Dianto, ang pinuno ng lugar na ito, ang namumuno sa pagdukot. Sinabi sa kanila ni Ark kung ano ang natutunan niya mula sa ninja, ngunit itinago ang kanyang pagkakakilanlan at kinuha ang kredito, at sinabing may tinanong siya. Ang grupo ay nag-iisip tungkol sa pagpuslit sa basement kapag ang mga bandido ay nahanap sila, at sila ay walang pagpipilian ngunit upang lumaban para makalabas. Ginagamit ni Arian ang kanyang espesyal na galaw, ang Fireblade, at sa isang pag-atake ay ginawang abo ang mga bandido. Dahil doon, nagmamadali silang pumunta sa basement kung saan nanginginig sa takot ang mga natatakot na elf na babae, habang naririnig nila ang malalakas na kalabog sa labas. Pumasok si Ark at ang kanyang mga kasamang elf, at binuksan niya ang mga pintuan ng bilangguan sa pamamagitan ng pagsira dito na parang gawa sa clay. Pagkatapos ay teleport niya ang lahat sa isa pang bangin, dahil ang mundong ito ay may mas maraming bangin kaysa sa mga tao. Tinatanggal ni Ark ang mga kwelyo ng Mana Eater mula sa mga babae, at naging emosyonal sila habang nagpapasalamat sila sa kanya. Sa wakas ay nagtiwala rin sa kanya si Danka, at iniwan niya ang pagliligtas sa dalawang natitirang elf sa kanya at kay Arian habang dinadala niya ang mga bata pabalik sa nayon. Ang mansyon ng Panginoon ay nakikita, at ginamit ni Ark ang Dimension Move para ay teleport siya at si Arian papunta doon. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa pinakamataas na lugar dahil tiyak na naroon ang silid ng Panginoon. Ngunit sa sandaling sila ay lumapag, sila ay nakatagpo ng mga gwardya na humihiling sa kanila na huminto at sumuko. Ginagamit ni Ark ang Wyvern Slash at sinira ang warning bell sa tore, na lumilikha ng sapat na usok at tunog upang sirain ang kanilang plano ng paglusot. Nataranta ang mga gwardya habang sinusubukan nilang hanapin ang mga nanghihimasok, ngunit matagumpay na nakatago si Ark sa mga estatwa ng kabalyero, at hindi nila sila mahanap. Ang mga lalaking ito ay mas bulag pa kaysa sa inaasahan. Tumakbo ang isang katulong kay Lord Dianto, ang ama ni Odolan, na malapit nang magkaroon ng maliikot na oras sa mga elf na nagsasabi sa kanya na dalawang halimaw ang sumalakay sa mansyon. Iyon ang huling sinabi niya habang ang pinto sa likod niya ay pinasabog ni na Ark at Arian, na gumawa ng kanilang dramatikong pagpasok. Natakot si Odolan nang makita sila, at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pag-crawl habang sinusubukang harapin ni Dianto ang mga nanghimasok, ngunit sinipa siya ni Arian sa pinakamahinang punto ng isang lalaki at pagkatapos ay iniligtas ang mga babae. Samantala, binatukan ni Ark ang pader sa tabi ni Odolan, na sa sobrang takot ay nahimatay. Ngunit nabuksan ng ating bayani ang isang nakatagong silid sa pamamagitan ng pagsira sa dingding. Sinabi niya kay Arian na tingnan din ito, ngunit siya ay masyadong abala sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa soccer sa pamamagitan ng pagsipa kay Lord Dianto. Sinabi niya kay Ark ang tungkol sa kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng mga tao at elf at nasinira ito ni Dianto kaya karapat-dapat siyang makatanggap ng parusa. Tinawag pa niya ang dalawang babaeng elf para ilabas ang galit nila sa lalaki, at si Lord Dianto ay nahimatay pagkatapos maparusahan. Nang dumating ang ilang sundalo upang iligtas ang kanilang Panginoon, hiniling ni Ark kay Arian na panatilihin silang abala habang tinitingnan niya ang nakatagong silid.
Ginagamit niya ang kanyang flame sword, inatake ang lahat ng mga sundalo, at sinabihan ang mga babaeng elf na tumakas patungo sa kaligtasan. Pagkatapos ay pumunta siya sa nakatagong silid upang hanapin si Ark na nangongolekta ng mga gintong brick, at bago niya ito maituro sa kanya kung gaano masama ang pagnanakaw, may plano siyang kumbinsihin siya. Sinabi ni Art na nangangailangan ng maraming pera upang bumuo ng anumang organisasyon, at kung susubukan ng mga tao na i-restart ang kanilang masamang grupo, hindi nila ito magagawa ng mabilis kung wala silang pondo. Naniniwala si Arian sa kanya at pinupuri pa niya ang kanyang mga kakayahan sa pagpaplano. Biglang niyanig ng mga pagsabog ang buong mansyon, at mabilis na umalis sina Ark at Arian dala ang pera habang nawasak ang gusali. Wala sa kanila ang gumawa nito, at iniisip ni Ark na ito ay kagagawan ng Beast Girl Ninja. Ang pakikitungo kay Arian ay tapos na, at nag-alok siya sa kanya ng pera at pakiramdam na ito ay walang halaga kumpara sa kayamanang ninakaw niya. Ngunit tulad ng isang tunay na hustler, si Ark ay hindi nag-atubiling kumuha ng $1 kapag mayroon na siyang 1 milyon. Pagkatapos, tinanong siya ni Arian kung wala siyang plano, maaari siyang sumama sa kanya sa lupain ng mga elf. Marami sa kanilang mga tao ang nagdurusa pa rin sa kamay ng mga tao, at magagamit niya ang tulong nito para iligtas sila. Gusto talaga ni Art na mamuhay na puno ng pantasya ngunit nagdududa, nagtatanong kung tatanggapin ng mga elf ang isang tagalabas. Sumagot si Arian na gagawin niya ang lahat upang matiyak na makakakuha siya ng pahintulot ng mga matatanda. Ngunit sinabi ni Art na hindi niya maaaring tanggalin ang kanyang baluti kahit na kailangan nila ito para sa pagpapatunay. Itinanong niya sa kanya ang kanyang mga dahilan, at nadagdagan ang tensyon, na sinasabing maaaring makita siya nito bilang isang halimaw kung tatanggalin niya ang helmet. Nang mangako si Arian na hindi mag-iisip ng anuman, ipinahayag niya sa kanya na siya ay isang kalansay. Nagulat si Arian at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, ngunit hindi masabi ni Ark sa kanya ang tungkol sa pagiging isang karakter ng laro sa ibang mundo, kaya sinabi niya na natagpuan niya ang kanyang sarili na ganito isang araw. Binibigkas niya ang backstory ng kanyang karakter sa laro, siya ay isang banal na kabalyero na isinumpa at ngayon ay kailangang maglakbay sa lupain upang makahanap ng solusyon para sa sumpang ito. Nagulat pa rin si Arian, ngunit nakumpirma niya na si Ark ay hindi isang undead dahil kung gayon ang kanyang espiritu ay nasira, at hindi siya maaaring gumamit ng healing or light magic. Hindi rin magiging malapit sa kanya si Punta gaya ngayon. Sinabi ng mandirigmang elf na tatanggapin niya siya bilang siya. Itatago ng mga elf ang kanyang lihim na ligtas, at ang elder ay maaaring magkaroon ng ilang mga pahiwatig kung ang kanyang problema ay talagang dahil sa isang sumpa. Tinanggap ni Ark ang kanyang alok, at gumawa sila ng deal na maglakbay ng magkasama. Dinala niya siya sa kanyang lungsod sa pamamagitan ng makakapal na kagubatan, at sinubukan ng sobrang excited na Ark na gumamit ng dimensional walk at bumagsak sa isa pang bangin malapit sa isang ilog. Doon sila nagpapahinga sa gabi, at nagpadala si Arian ng voicemail para sabihin sa kanyang mga tao na babalik siya na may kasamang bisita. Siya ay nagugutom pa rin, kaya nagpunta si Ark upang manghuli pa ng makakain, at sa kanyang pagbabalik, nakita niya ang seryosong babaeng elf na kayakap si Punta. Sinisigurado niyang aasarin siya tungkol dito. Pagkaraan ng ilang araw, narating nila ang Elf City, at nang makita ang higanteng pintuang bakal, namanghalang si Ark dito. Hiniling ni Arian na buksan ang gate, at humanga si Ark sa fantasy element ng mabigat na bakal na gate na itinataas. Pumasok siya sa loob at sinabihan siyang maghintay dito hanggang sa makuha niya ang pahintulot ng elder. Sinuri ni Ark ang matataas na bakod na gawa sa kahoy sa paligid ng bayan, at naisip na dahil mahaba ang buhay ng mga elf, tiyak na medyo matanda na rin ito. Parang hindi lang mabagal ang mga elf pagdating sa pagtanda. Masyadong matagal si Arian para makakuha ng permiso, at nakikipaglaro si Ark kay Punta, sinasanay ang kanyang swordsmanship, nag-eehersisyo, at nakakakuha pa ng kaunting power nap bago siya bumalik. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng pahintulot at pinatawag siya. Nalaman ng kabalyero na ang Elf Town ay mukhang isang farming village ngunit ang mga higanteng bahay na parang pod ay parang ginawa ng isang designer. Sa gitna ng bayan ay may isang higanteng puno, na siyang bahay at opisina ng elder sa bayan. Dinala ni Arian si Ark kay Elder Dillian at sa kanyang asawang si Glennis na malugod siyang tinanggap at nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanilang anak. Ngayon lang niya nalaman na si Arian ay anak ng elder, at hindi niya sinabi sa kanya ang anumang bagay tungkol dito.
Sinabi ni Glennis na siya ay 170 taong gulang lamang, ngunit sa katunayan, siya ay higit sa 240, at ang ugali na ito ay nakakainis kay Arian. Laking gulat ni Art nang makumpirma na ang mga elf ay talagang nabuhay ng matagal, dahil hindi siya mukhang mas matanda kaysa sa 30. Pinasalamatan ng elder si Ark sa pagtulong sa mga elf, ngunit pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang anak at tinanong siya kung bakit niya sinalakay ang bahay ng isang maharlika, gayong ang kanilang misyon ay para mabawi lang ang mga nadukat na elf. Hindi siya makapagbigay sa kanya ng tamang sagot, ngunit si Ark ay namagitan at ipinaliwanag ang mga detalye ng nangyari. Sinabi ni Elder Dillian na iuulat niya ito sa convention ng Elf Elders bukas, at ipapakita rin sa kanila ang mga kontrata sa pagbebenta para sa mga aliping elf na natagpuan ni Ark. Ngayong tapos na silang mag-usap, nagdala ng pagkain si Glennis, at habang nagsisimulang kumain ang lahat, kinakabahan si Ark kung ano ang gagawin. Sinabi sa kanya ni Arian na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, at idinagdag ni Dillian na narinig niya ang lahat tungkol sa kanyang kalagayan, at ang lahat ng 3 miyembro ng kanyang pamilya ay magtatago ng kanyang lihim. Kumbinsido si Ark, at nag-aalinlangan niyang tinanggal ang kanyang helmet bago kumain kasama ang ibang tao sa unang pagkakataon sa kanyang buhay dito. Kinaumagahan, nagising siya sa isang komportableng kama na wala ang kanyang baluti, at ginagamit ni Punta ang kanyang walang muscle na katawan bilang isang magandang pahingahan. Sa paglabas ni Ark, nalaman niya mula sa mga matatanda na umalis na sina Dillian at Arian para dumalo sa kombensyon ng mga elders. Sa likod lamang ng kanilang bahay ay ang transport circle patungo sa Elven Capital City, at ito ay isang higanteng tuod na gawa sa kahoy na may mahiwagang kristal sa gilid, at kinailangan ng ilang elf wizard para mag-teleport ng isang tao. Dumating sina Dillian at Arian sa kabiserang lungsod, na puno ng aktibidad, at dumiretso sila sa punong tanggapan kung saan nagtipon ang lahat ng mga elders. Ang nahalal na pinuno ng lahat ng elder ay nagtanong kay Dillian tungkol sa kung ano ang nalaman niya tungkol sa kamakailang mga pagdukot, at binigyan niya siya ng isang detalyadong ulat. Ang mga elders ay natakot nang malaman ang katotohanan, at iniisip nila na ito ay isang makatwirang dahilan upang makipagdigma laban sa mga tao, tulad ng ginawa nila 6 na taon na ang nakalilipas. Ngunit walang sinumang tao ang nakaalala ng malinaw sa digmaan ngayon, dahil ang isang henerasyon lamang para sa mga elf ay isang mahabang kasaysayan para sa kanila. Pagkatapos ng digmaang iyon, gumawa sila ng isang kasunduan na huwag saktan ang isa't isa, at ngayon ay sinira ito ng mga tao. Ngunit ang paggawa ng anumang desisyon ng nagmamadali ay hindi magandang ideya. Iminumungkahi ng isa sa mga elder na magpadala ng reklamo sa Roden Kingdom kung saan sila nakipagkasundo, ngunit sinabi ng mandirigmang elder na hindi nila kailangang ipaliwanag ang kanilang sarili sa sinumang tao. Higit pa riyan, maaari silang gumamit ng mga legal na trick para ipatawag ang mga nagligtas sa mga dinukot na bata, at parusahan sila sa pag-atake sa bahay ng isang maharlika. Sumasang-ayon din dito ang pinuno ng elders, at ipinag-utos niya na ipagpatuloy ang rescue operations para sa mga dinukot na elf ng may higit na pag-iingat, at babantayan din nila ang mga aktibidad ng mga tao. Sa pagbabalik ni Arian at ng kanyang ama mula sa pulong, masama ang pakiramdam ni Arian sa kanyang walang ingat na mga aksyon na nagpakomplikado sa kanilang posisyon, ngunit tiniyak ni Dillian sa kanya na ginawa niya ang tamang bagay upang iligtas ang kanilang mga kasamahan. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa iba pang mga bagay, at nalaman ni Arian na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nahuhumaling sa labanan ay malapit ng ikasal. Laking gulat niya nang marinig niya ito, at hindi man lang niya mailarawan ang kanyang kapatid na may kasamang lalaki ng si Evelyn, ang kapatid na sinasabi niya, ay bigla siyang hinarap, sinimulan siyang yakapin, at hindi pinansin ang kanyang ama. Pagkatapos niyang yakapin, sinabi ni Evelyn na ipinagmamalaki niya si Arian sa pagligtas sa napakaraming elf. Ang pagdinig sa mga salitang ito ay hindi nagpapagaan sa pakiramdam ni Arian, dahil ang kanyang kapatid na babae ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma ng mga elf, at si Arian ay nagdusa mula sa isang inferiority complex sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang sarili sa isang henyo. Kaya binago niya ang paksa at tinanong siya tungkol sa kanyang kasal, at tinanong ni Evelyn ang kanyang kapatid na babae kung may gusto siya sa isang tao. Sinabi niya na walang lalaki sa kanyang buhay, ngunit pagkatapos ay namumula, iniisip si Ark, at tinutukso siya ng kanyang kapatid na babae na kung may gustong pakasalan siya, kailangan itong maging mas malakas kaysa sa kanya. Hiniling ni Arian sa kanya na sabihin na ayaw niyang magpakasal siya sa buhay na ito, at si Evelyn ay natatawa.
Mukhang hindi naman madaling sakta ng lalaki ang kanyang kapatid. Habang naglilibot si Ark sa nayon, kung saan ang lahat ay naghihinale sa kanya at tanging ang mga batang babae na naligtas niya ang kanyang mga kaibigan, hiniling sa kanya ni Glennis na makipag-spar sa kanya saglit. Magkaharap sila sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga espada, at iniisip ni Ark kung ayos lang bang makipaglaban sa kanya ang ina ni Arian. Ngunit sinabi niya na itinuro niya kay Arian ang kanyang mga kasanayan sa espada. Isa siyang dark elf na biniyayaan ng kahangahangang pisikal na mga kakayahan, at naramdaman ang pangangailangang subukan ang sinumang nakita nilang malakas, at gusto rin niyang makita kung ang kasama ng kanyang anak ay sapat na malakas para protektahan siya. Tinanggap ni Ark ang kanyang mga dahilan, at nagsimula ang sparring sa unang hakbang ni Glennis. Dinaig niya si Ark sa kanyang mabibilis na pag-atake mula sa harapan, at pagkatapos ay nagpakita sa likod niya para patumbahin siya. Siya ay bumagsak sa lupa, at itinutok nito ang kanyang talem sa kanya, na sinasabi na ang kanyang mga galaw ay tulad ng isang baguhan at nagbibigay sa kanya ng mga tip at trick upang bumuti. Sinabi niya sa kanya na bumangon para sa ikalawang round, at si Ark ay nasa sabik na matuto ng ilang aktwal na kasanayan sa pakikipaglaban mula sa isang eksperto. Ang masayahin at mukhang hindi nakakapinsalang ina ni Arian ay tinalo siya ng 100 beses sa pinakamapagpakumbaba na paraan, ngunit bumangon pa rin siya at humarap sa kanya. Sa wakas, sa palagay niya ay nakahanap siya ng pagkakataon na sorpresahin siya gamit ang Dimension Walk, ngunit kahit na nasa likuran niya ito, sapat na ang bilis niyang patumbahin siya nang hindi nahihirapan. Ngunit kahit na siya ay napakahusay, siya ay isang may bahay lamang ngayon, at nagsisimulang mag-alala tungkol sa kung ano ang lulutuin para sa hapunan habang iniiwan niya si Ark na nakahiga sa lupa, kung saan sinabi niya na ang mataas na istatistika ay hindi mahalaga, at ang tunay na karanasan sa labanan ay ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa sandaling makauwi siya, nalaman niyang naliligo ang mga elves sa kanilang bahay, at talagang gusto niyang makapasok dito. Isinama niya si Punta, hinugasan, at isinasawsaw ang sarili sa tubig para sa kasiyahang makaligo. Dahil bihira ang mga paligan at isang marangyang bagay sa mundong ito ang unang pagkakataon niyang makapasok dito, at medyo maganda ang pakiramdam ng kanyang buto. Habang ine-enjoy niya ang oras ng kanyang paliligo kasama ang kanyang alaga, nakauwi na rin ang hindi mapag-aalinlangan ng si Arian, at tumungo siya sa paligan nang hindi kinukumpirma kung may naruroon. Wala din silang pinto sa mga banyo dahil sino ang nagmamalasakit sa privacy sa mundong ito. Nagulat siya nang makita ang isang kalansay sa kanyang bathtub, at hindi nakinig kay Ark habang sinusubukan nitong sabihin sa kanya na siya iyon at itinaboy siya. Sa hapagkainan, pareho silang nahihiya dahil nakita nila ang isa't isa na walang suot, ngunit hindi ito mahalaga kay Ark dahil wala siyang itinatago. Pagkatapos ay dumating si Dillian, at nagsimulang makipag-usap kay Ark tungkol sa kung ano ang napagpasyahan ng mga elders. Nais nilang kunin siya para tulungan si Arian sa pagliligtas sa mga dinukot na elf. Dahil wala silang gaanong pera para bayaran ng isang kasing yaman niya, nagpasya silang ipagpalit ang ilang mahalagang impormasyon na makatutulong sa kanya na maputol ang kanyang sumpa. Sinabi sa kanya ni Dillian na mayroong isang hot spring malapit sa Lord's Crown, na sinasabing pumuputol sa lahat ng sumpa ng mga taong lumulubog dito. Tinanong siya ni Ark kung ano ang Lord's Crown, at binibigkas ng elf ang mahabang kwento kung paano nagkaroon ng maraming uri ng mala-dragon na nilalang sa mundo at ang pinakamalakas sa kanila ay ang mga panginoon ng dragon. Ang Lord's Crown ay isang pambihirang uri ng dakilang puno na tumutubo saan man ginawa ng isang Dragon Lord ang kanyang tahanan, at isang malaking iba't ibang mga espiritu ang naninirahan sa loob at paligid nito, na nagbibigay sa mga dahon at bunga nito ng mga mahimalang kakayahan. Ngunit ito rin ay isang napakadelikadong lugar na pasukin, na para bang may mang-istorbo sa mga espiritu, at sila ay magi gising sa galit ng Dragon Lord. Sinabi ni Dillian na ang pagpasok sa Lord's Crown ay mapanganib para sa mga tao, ngunit ang mga elf ay maaaring makakuha ng pahintulot mula sa mga espiritu na makapasok dito, at maaari rin nilang ayusin ito para kay Ark. Tinanong ni Dillian kung ang impormasyon ay sapat na mabuti para sa isang pagbabayad, at sumagot si Ark na ito ay higit pa sa sapat. Ngunit habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya kung sinumpa pa nga ba siya. Ang kwento na sinabi niya sa lahat ay ang random na impormasyon ng karakter na inilagay niya dahil ito ay isang laro ng paglalaro, ngunit iniisip niya kung ito ay totoo. Pagkatapos ay iniisip niya na kung ito ay isang sumpa, maaari niyang linisin ang kanyang sarili gamit ang kanyang anti-curse spell na epektibo rin laban sa mga mid-rank na sumpa.
Alam din niya ang mas malalakas na spell, ngunit napinsala ng mga ito ang undead, at ayaw niyang makipagsapalaran. Kaya nagpa siya si Art na subukan ang anti-sumpa sa kanyang kamay, at nakakagulat na gumana ang spell, at ang kanyang kamay ay naging kamay ng tao. Nagulat siya at napasigaw ng malakas, ngunit ang epekto ay nawala sa loob ng 5 segundo, at ang kanyang kamay ay bumalik sa pagiging buto. Si Ark ay sumusubok ng paulit-ulit dahil kailangan niya ang kanyang kanang kamay sa gabi, at pagkatapos ng spell buong gabi at magkaroon ng parehong resulta, siya ay napagod. Kinabukasan, umalis sila ni Arian sa kabisera ng Rodent Kingdom ng madaling araw upang hanapin ang mga tao, na binanggit ang mga pangalan sa mga kontrata sa pagbebenta ng elf. Naiisip lang niya ang huling gabi, at nakumpirma niyang kalansay siya dahil sa isang sumpa na patuloy na bumabalik na parang toxic na ex, kahit ilang beses niya itong ipurify. Sa sandaling makalabas sila sa kakahuyan, si Ark ay inatake ng mga higanteng halimaw na tutubi malapit sa isang lawa, at siya ay tumakbo ng takot na takot. Iniligtas siya ni Arian, at dinala siya sa isang restaurant kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang plano para sa susunod na araw. Sinabi ni Arian sa kanya na ang karaniwang paraan upang makarating sa kabisera ay sumakay ng karwahe sa palibot ng kagubatan, ngunit dapat silang tumawid sa kagubatan upang maabot ito ng mas mabilis. Isang waitress ang nakikinig sa kanila, at sinabihan niya sila na huwag dumaan sa kagubatan dahil mapanganib ito, dahil sa isang grupo ng mga halimaw na tinatawag na Haunted Wolves. Kamakailan lamang ay nagpakita sila sa lugar, ngunit inaatake nila ang mga tao, at walang nagawa ang mga sundalo para iligtas sila. Nawala sa pag-iisip si Arian sa sandaling marinig niya ang tungkol sa mga Haunted Wolves, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na hindi sila problema para sa kanila. Kaya dumaan sila sa kagubatan, at tinanong siya ni Ark kung bakit siya nag-aalala pagkatapos malaman ang tungkol sa mga Haunted Wolves. Sinabi sa kanya ni Arian na ang balahibo ng buntot ng mga Haunted Wolves ay ginamit sa mga belo ng pangkasal sa tradisyon ng Elven, at ito ay itinuturing na pinakamagandang regalo na maibibigay ng isang nobya. At dahil malapit na ang kasal ng kanyang ate, gusto niya itong iregalo sa kanya. Mukhang sabik din ang mga lobo na putulin ang kanilang mga buntot, at bigla silang umatake sa lahat ng panig. Hinatake ni Ark ang isang lobo, na naglalaho tulad ng aking pagpapahalaga sa sarili sa tuwing nakikita ko ang higit sa 4 na tao na nakatingin sa akin. Napagtanto niya na ang mga lobo ay isang ilusyon, at kahit na inaatake siya ng mga ito mula sa lahat ng panig, hindi masasabi kung ang alinman sa mga ito ay totoo. Nalulula na siya sa kanilang bilang, nang maalala niya na ang mga Haunted Wolves ay matatalinong nilalang na umatake ng magkakasama, at ang karaniwang taktika nila para labanan ang mas malalakas na kalaban ay ang paggamit ng mga ilusyonaryong clone sa ilalim ng kanilang matalinong amo na humantong sa kanila sa tagumpay. Ngunit habang si Ark ay nahihirapan, si Arian ang may kontrol sa sitwasyon. Habang inaatake siya ng isang grupo ng mga lobo, gumamit siya ng bowl ang apoy upang atakihin ang isang ilusyon, at habang tinalunan siya ng mga ito pagkatapos nito, gumamit siya ng mga spike sa lupa, na nakakuha ng isang tunay na lobo sa lahat ng mga ilusyon. Muling pinaalalahanan si Ark na wala siyang karanasan sa labanan, sa kabila ng pagkakaroon ng napakataas na istatistika na ang mga lobo na kumagit sa kanya ay hindi man lang gumawa ng galos sa kanyang armor. Dahil hindi siya maaaring lumaban tulad ni Arian, nagpa siya siyang harapin ang amo upang mabilis na tapusin ang labanan. Pinagmamasdan sila ng amo mula sa isang bangin, at gaya ng inaasahan napakarami talaga ng mga bangin sa mundong ito. Gumagamit si Ark ng Dimension Walk para pumuslit sa likod niya, at habang inaatake niya ang amo ng lobo, tumalon siya para iwasan ang kanyang pag-atake. Nakita ni Ark ang parehong itim at pulang ring sa binti ng boss tulad ng nakita niya kay Toadzilla, kaya nagpa siya siyang subukan ang isang teorya sa pamamagitan ng pagtahimik at hayaan ang boss na atakihin siya mula sa likuran. Sa sandaling gawin iyon ng lobo, gumamit si Ark ng pag-atake ng apoy sa pamamagitan ng kanyang balabal at pagkatapos ay inindayog ang kanyang espada, para lamang sirain ang ring sa binti nito. Sa sandaling masira ang ring, bumalik sa kanyang katinoan ang amo. Siya ay umungol at tinawag muli ang kanyang grupo, at sila ay nagmamadaling umuwi. Umakyat si Arian upang makita kung ano ang nangyayari, at dumating siya sa tamang oras upang makita ang ring na nawala. Nagulat siya, ngunit naiintindihan ni Ark kung ano ang nangyayari. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol kay Toadzilla, na nakasuot ng parehong ring, at kailangang may higit pa rito kaysa sa mga halimaw na nagiging masama pag nakasuot nito.
Ang mga halimaw ay dumarating sa mga lugar na hindi nila kinabibilangan at umaatake sa mga tao, at marahil ito ay dahil sa mga ring. Hiniwan ang usapan tungkol sa mga ring, hiniling ni Arian si Ark na maghintay ng ilang sandali habang kinokolekta niya ang balahibo ng buntot mula sa mga lobo na kanyang napaslang para sa regalo ng kanyang kapatid. Hinihintay ni Ark na matapos ni Arian ang kanyang trabaho sa pagbabalat ng mga lobo, nang may mapansin si Punta at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Ark at sinabihan si Arian na maghintay dito habang hinahabol niya ang fox sa kagubatan. Isang karwahe ang dumadaan sa kalsada sa palibot ng kagubatan, at sa loob ay ang prinsesa ng Rodent Kingdom, si Yoriana, na naglalakbay sa isang diplomatikong misyon upang makatagpo ang mga elf tungkol sa mga kamakailang pagdukot. Sigurado siya na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Dakaris ay sangkot sa pangangalakal ng alipin, at siya rin ay sinusuportahan ng Eastern Holy Empire. Sa kabilang banda, ang kanyang panganay na kapatid na si Sek ay napaka-ambisyoso at kayang gawin ang lahat para maging tagapagmana ng trono, at siya ay nakakakuha ng suporta mula sa Western Empire. Sa dalawang magkapatid na nakikipaglaban para sa kapangyarihan at nagiging mas hindi mapakali sa bawat araw, ang prinsesa ay nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan at umaasa na ang lahat ay magiging tama sa paglalakbay na ito. Nababalisa siya sa kanyang sarili habang sinasabi niya iyon, at ang kanyang karwahe ay inatake ng isang grupo ng mga asasin. Sa loob ng karwahe, iniingatan ng kasambahay si Yoriana ngunit biglang huminto ang karwahe, at napagtanto nilang nasawi na ang lahat ng mga gwardya na kasama nila at napalibutan sila ng mga umaatake. Binuksan ng isa sa kanila ang pinto, at sinubukan ng katulong na protektahan ang prinsesa sa pamamagitan ng paglukso sa umaatake gamit ang isang punyal, ngunit inatake niya ito at tinapos ang buhay nito. Nataranta si Yoriana, at habang nagmamadali siyang tingnan ang kanyang kasambahay, inatake siya ng umaatake sa puso, at tapos na rin ito para sa kanya. Ang isa sa mga sundalong nag-escort sa kanya ay nasangkot din sa pagsasabwatan upang tapusin siya, at sinabi niya sa mga asasin na pagnakawan ang mga bangkay at gawin itong parang gawa ng mga bandido. Habang tumatawa sila nayayaman sila pagkatapos ng misyon na ito, napatalon si Punta sa mga mukha ng mga sundalo, at iniisip niya kung ano ang mukhang galit na nilalang. Nagpasya siyang tapusin na lang ito upang maalis ito, ngunit ang nagbabantang si Ark ay dumating sa kanyang likuran, at hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit na ang tinig ng kanyang mga buto ay naririnig ng lahat. Itinabi ni Ark ang sundalo at lumuhad para makita ang sugatang babae, na sa tingin niya ay mukhang anak ng isang mayamang pamilya. Iniisip ng mga umaatake na malamang na nakita niyang pinaslang nila ang prinsesa, at inatake nila siya ng mga bala ng apoy at bato, ngunit hindi niya naramdaman ang kanilang mga pag-atake. Iniisip lang niya kung dapat ba niyang tulungan ang babae na nasawi, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan upang buhayin ito. Kung ito ay isang laro lamang, ito ay maituturing na isang mabuting gawa, at siya ay gagantimpalaan sa anumang paraan, ngunit hindi siya sigurado tungkol sa pagbuhay sa isang nasawi sa katotohanan. Napansin lamang ni Ark ang mga pag-atake pagkatapos nilang huminto, at lumingon siya upang makita ang mga umaatake na sumisigaw habang inaatake sila ng mga haunted wolves. Dumating ang amo ng mga lobo para sa kanyang paghihiganti sa mga tao, at para pasalamatan si Ark sa pagligtas sa kanya mula sa pagkabalisa kanina. Nagpasya siyang sumama sa mga lobo upang maalis ang mga tao sa lalong madaling panahon. Ang ilang mga asasin ay nagtagumpay sa pagtakas, ngunit ang iba ay napaslang, at ang lobo na amo ay umalis kasama ang kanyang pack pagkatapos makumplito ang misyon nito. Ngayon na walang sino man sa paligid upang makita siya, nagpasya si Ark na ligtas na gamitin ang kanyang super high-level na kasanayan na tinatawag na regeneration, ginamit kung saan ibinalik niya ang nasawi na prinsesa. Natutuwa si Ark na gumagana ang kanyang kakayahan, at inatasan niya si Punta na bantayan ang babae habang tinutulungan niya ang iba pang mga nasawi. Nagagawa niyang pagalingin ang kasambahay at ilang mga sundalo na may parehong kasanayan, ngunit ang isa sa kanila ay labis na nasugatan na ang kasanayan ay walang magawa para sa kanya. Sinisikap ni Ark ang kanyang makakaya upang iligtas ang lahat ng kanyang makakaya, at habang pinupuno ng maliwanag na liwanag ng kakayahan sa pagbabagong buhay ang lugar, iminulat ng prinsesa ang kanyang mga mata saglit, iniisip kung ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay isang anghel, at pagkatapos ay nahimatay muli. Nagising siya mamaya nang inalag siya ng umiiyak na kasambahay, at ipinaliwanag na silang dalawa ay buhay pa na walang kahit isang kalmo. Ang ilan sa mga sundalo ay nasawi na, ngunit ang iba sa kanila ay nabuhay muli sa pamamagitan ng mahika.
Natitiyak ng prinsesa na hindi lang sila nasugatan, at ang dugo sa kanyang nasirang damit ay sapat ng patunay na siya ay pinaslang, ngunit isang himalang ipinadala ng Diyos ang nagligtas sa kanila. Pinagsasama-sama niya ang kanyang mga tauhan at kumikinang, habang binibigyan niya sila ng masiglang usapan tungkol sa kung paano may nagsabuatan na tapusin siya, ngunit sa awa ng Diyos, isang himala ang nagligtas sa kanila. Itinuturing niyang ito ang banal na senyales na nakatakdang tapusin nila ang kanilang misyon. Pinalakas niya ang mga sundalo sa pagsasabing sabay-sabay silang tatanggo sa kanilang destinasyon, at walang makakapigil sa kanila. Pinapanood ni Ark ang buong dramang ito mula sa mga palumpong, at napagtanto niya na ang babae ay isang prinsesa. Sa kanyang pagbabalik, iniisip niya kung sobra na ba ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagbabalik buhay sa kanya, at nakatitiyak na maaaring ito ang sandali kung saan magbabago ang kasaysayan. Bumalik siya kay Arian upang malaman na natapos na niya ang kanyang trabaho, at nakakolekta ng sapat na balahibo para sa belo ng kanyang kapatid. Tinanong siya ni Arian kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang nangyari at sinabi na ito ay hindi espesyal. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at narating ang pamilihan ng kabisera ng lungsod. Kapag may naghagis ng lalaki kay Ark, lumingon siya at nakitang napapaligiran ng maraming lalaki ang isang bata. Habang inaatake nila siya, tinusok niya ang mga mata ng isa at tinutuya ang iba na lumapit sa kanya ng sabay-sabay. Iniisip ni Ark na dapat niyang tulungan ang kawawang babae, ngunit sinabi ni Arian na hindi na kailangan para dito. Napatunayang tama siya habang madaling itinaboy ng babae ang mga lalaki, at humanga si Ark. Ngunit pagkatapos ay tumingin sa kanya ang babae, at siya ay medyo nag-aalala na ito ay pumili ng away sa kanya. Sa halip na iyon, magalang niyang binati ito at sinabing magandang nakita siyang muli. Napagtanto ni Ark na siya ang Beast Girl Ninja na nakilala niya habang nililigtas ang mga elf kay Dianto. Sinabi ng Ninja Girl kay Ark na siya ay mahusay habang nililigtas ang mga elf, at gusto rin niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Tinanong siya ni Arian kung sino ang babae at kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanilang rescue operation, at sinabi sa kanya ni Ark na siya ang talagang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga dinukot na elf ni Dianto. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Chiyumi ng Jinjin Clan, at sinabing isa siya sa nangungunang 6 na ninja sa kanyang nakatagong nayon. Para sa natitirang bahagi ng kanilang pag-uusap, ang grupo ay nag-book ng isang silid kung saan lumalabas ang inner web ni Ark, habang iniisip niya na ang isang tunay na beast ninja ay ang rurok ng Pantasya. Ngunit pagkatapos ay formal na nagpakilala ang lahat, at dumiretso si Chiyumi sa punto. Tinanong si Ark kung bakit tinawag niya itong isang ninja noong una silang nagkita. Ito ay dahil alam ni Ark kung ano ang mga ninja, ngunit iyon ay magbubunyag sa kanya na nagmula sa ibang mundo, at hindi niya iyon sinasabi. Sa halip, tumugon siya na sa kanyang bansa, ang mga especially iya at assassin ay nagsusuot ng ganoon, at tinatawag din silang mga ninja. Iniisip ni Chiyumi na si Ark ay dapat nanggaling sa parehong bansa ng kanilang dakilang tagapagtatag na dumating sa kaharian na ito 600 taon na ang nakakaraan at ngayon ay isang alamat. Napagtanto ni Ark na ang tagapagtatag ng mga ninja ay mula rin sa Japan, at malamang na nagsimula siya ng isang grupo pagkatapos makapasok sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Arian si Chiyumi kung ano ang gusto niyang pag-usapan kay Ark, at ang ninja girl ay naging malungkot habang sinasabi niya na gusto niya ang kanyang tulong. Ang mga beastman ay nahaharap sa parehong problema ng mga elves. Ang mga beastman ay dinudukot at ipinagbibili sila bilang mga alipin. Si Chiyumi at iba pang mga ninja ay nasa isang misyon upang iligtas sila, at sila ay nagpaplano ng isang bagay na malaki kung saan kailangan nila ng karagdagang kapangyarihan. Desperado na talaga siya, at sinabing ibibigay niya sa kanila ang impormasyon tungkol sa mga dinukot na elf bilang bayad sa pagtulong sa kanyang mga tao. Ngunit sumagot si Ark na nasa kontrata na siya sa mga elf ngayon, at kailangan niya ang kanilang pag-aproba upang kumuha ng ibang trabaho. Nalungkot si Chiyumi, ngunit tinanong siya ni Arian kung sinanay na ba siyang iligtas ang kanyang mga tauhan mula sa murang edad, at pinatunayan ito ng Ninja Girl, na sinasabi na ito lang ang kanyang misyon. Pakiramdam ni Arian ay pareho silang dalawa, at sa ganitong pakiramdam ng pagkakaisa, pumayag siyang tulungan siya dahil alam niya ang pakiramdam ng gustong tumulong sa kanyang mga tao. Tinanong niya si Chiyumi kung ano ang kanilang plano, at dinala niya sila sa lugar ng pagkilos sa isang kagubatan.
Tinanong siya ni Ark kung ang kanilang tagapagtatag ay isa ring beastman, ngunit sumagot si Chiyumi na siya ay isang tao mula sa ibang bansa at ang kanyang pangalan ay Hanzo. Noong una ay nagsilbi siyang especially iya para sa imperyo, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga kawalang katarungang kinakaharap ng mga beastmen at tinulungan sila, kinuha ang ilan sa kanila bilang kanyang mga estudyante at itinatag ang Jinjin clan. Nagulat si Ark nang marinig niya ang pangalan ng pinakasikat na ninja sa lahat ng panahon, si Hanzo, at ngayon ay nakumpirma na ang kanyang mga pagdududa na tiyak na siya ay mula sa Japan. Naiinggit siya na may nauna sa kanya dito, at hindi lang niya iniwan ang kanyang legacy bilang isang ninja clan kundi naging isang alamat. Nakikita siya ni Chiyumi na kakaiba ang kanyang kilos, ngunit tumugon si Arian na minsan ay nagkakasakit siya ng fantasy disease. Pagkatapos ay dumating sila sa isa pang bangin kung saan makikita nila ang pinakamalaking pamilihan ng mga alipin sa kaharian, na parang isang kuta na nababantayan ng mabuti. Ang kanilang plano ay salakayin ito at palayain ang mga dinukot na tao sa loob nito. Ngunit sinabi sa kanila ni Chiyumi na ang lugar na ito ay ang sentro ng kalakalan ng alipin, kaya kung sasalakayin nila ito, mabilis na darating ang mga reinforcement. Kaya kailangan nilang maging mabilis. Sinabihan niya sina Ark at Arian na atakihin ito ng mabilis, at pagkatapos ay tumakas ng mabilis hanggat maaari dahil maaari itong maging mapanganib para sa kanila. Sinabi ni Chiyumi na hindi lahat ay kalahok sa misyong ito, at hindi lahat ng gusto nilang iligtas ay makakatakas. Naiintindihan ni Ark na pinaplano niyang salakayin ang lugar na ito bilang isang kaguluhan. Kinumpirma ng babaeng ninja ang kanyang hula at sinabing nakaposisyon na ang mga beastman ninja sa lungsod, at aatake sila sa 4 na iba pang slave market kasabay ng pag-atake nila rito. Makukuha ang atensyon sa pinakamalaking market, at lahat ng nasa ibang lokasyon ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataong makatakas. Sinabi ni Arian na ang planong ito ay masyadong mapanganib ngunit determinado na si Chiyumi na isakripisyo ang sarili at marami pang iba kung iligtas nila ang mga tauhan nila sa ibang lugar. Nagtitiwala siya na tutulungan siya ni na Ark at Arian na mabawasan ang mga masasawi, ngunit sinabi ni Ark na lalaban sila sa kanila hanggang sa huli. Sa kabila ng pag-aatubili ng babae na ninja na hayaan siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, ipinaliwanag sa kanya ni Ark na maaari siyang gumamit ng teleportation magic at nang makita siyang nabigla, sinabi niya na dapat ay nakita niyang ginamit niya ito noon. Mabuting balita ito, at iniisip ni Chiyumi na sa ganitong bilis, maaari nilang iligtas ang lahat, kaya nagpa siya siyang ipaalam sa iba. Sinabi ni Chiyumi sa kanila na sasalakayin nila ang palengke ngayong gabi, at sinabihan silang maghanda. Habang siya ay umalis, lumukso sa mga puno, naisip din ni Ark na dapat silang maghanda, at sa paghahanda, ang ibig niyang sabihin ay kumain. Pagkatapos nito, isa pang bagay ang gusto niyang gawin, at iyon ay ang magsuot ng nakakalokong maskara upang siya ay tumayo bilang isang decoy. Si Arian ay hindi isang mahusay na tagahanga ng Halloween, at sinabi na ang ideyang ito ay hindi makatwiran, at hindi siya or si Punta ay humanga kay Ark na may suot na maskara. Habang nag-uusap sila, lumapit si Chiyumi sa kanila kasama ang isa pang ninja na kasing katawan ni Renden Labrador na nagngangalang Goemon. Nagulat si Ark nang marinig na ang kanyang pangalan ay kapareho ng pangalan ng isa pang sikat na ninja sa Japan, at upang kumpirmahin ang kanyang mga pagdududa, tinanong niya si Chiyumi tungkol sa mga iyon bilang kanilang tunay na pangalan, ngunit nalaman na ang mga ito ay mga titulo lamang na ibinigay sa mga pinakamahuhusay na mandirigma. Kinumpirma ni Ark na parehong pinangalanan ang mga ninja sa totoong alamat ng Japan, at umaasa siyang makilala din ng iba pang ninja sa kanilang grupo. Si Goemon ay isang absent-minded at mukhang agresibo, at tinitigan niya si Ark bago sila biglang nakipag-wrestling. Ang mga babae ay nag-iisip na sila ay nag-aaway, ngunit hindi nila alam na ganito ang nagiging magkaibigan ang mga lalaki, at ang dalawang lalaki ay nagsimulang tumawa at pinupuri ang lakas ng isa't isa. Dumating ang hating gabi, at oras na para isagawa nila ang kanilang plano. Binalak ni na Arian at Chiyumi na pumasok mula sa likurang pinto, habang si Ark at Goemon ay hayagan na Seiselekay mula sa harapan at itutuon ang lahat ng atensyon sa kanilang sarili. Naghiwalay sila upang gawin ang kanilang bahagi, at ang dalawang malalaking lalaki ay lumapit sa mga inaantok na gwardya, na kinikilala ang isa sa kanila bilang isang beastman, ngunit sila ay nalilito sa kakaibang nilalang na nakamaskara. Sinabi nila sa kanila na huminto, ngunit habang papalapit sa kanila sina Ark at Goemon, napagpasyahan nilang oras na para maging marangya.
Ang muscular ninja ay gumagamit ng earth-style ninjutsu upang lumikha ng mga rock spike sa kanyang balikat na ginagamit niya upang tangayin ang pinto sa tulong ni Ark. Lahat ng mga sundalo ay tumakbo palabas upang harapin sila, at sinuntok sila ni Ark na parang maliliit na manika. Gumagamit si Goemon ng isa pang jutsu at ginawang bakal ang kanyang katawan, sinira ang mga sandata ng mga sundalong umaatake sa kanya. Ang mga sundalo ay natatakot sa dalawang halimaw at umatras, at sinasamantala ni Ark ang pagkakataong ito upang gayahin ang ninja. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan na rock bullet na mas katulad ng rock cannon, at dinudurog ang mga sundalong gumagamit nito. At para sa higit pang atensyon, tumawa siya na parang balisa at kinikilabutan ang mga takot na sundalo. Gumagamit ang ninja ng isa pang ninjutsu na tinatawag na Rock Spear Strike, at sinuntok niya ang lupa, nabasag ito at naglalabas ng mga batong spike mula rito. Si Ark ay masyadong mapagkumpetensya at gustong gumawa ng mas mahusay kaysa sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang Magic Rock Fang, at ang mga higanteng Rock Fang ay lumabas sa lupa. Ngunit pagkatapos ay ang kanilang Earth Magics ay nagsasama-sama at may nakakapagpalakas na epekto sa isa't isa, at ang mga spike ay umusbong kung saan-saan at sinisira ang buong lugar, at sila ay nabaon sa mga durog na bato ng gulo na kanilang dulot. Samantala, narating na nina Arian, Punta, at Chiyumi ang pintuan sa likod, at nang makita nila ang palabas na ginagawa ng dalawang lalaki, sumugod sila upang samantalahin ang kaguluhan. Tumakbo sila sa isang nakalock na pinto, at sa kanyang mga kasanayan sa paglockpicking, mabilis itong binuksan ng Ninja Girl, at lumabas sila sa kuta. Habang nagmamadali ang mga sundalo patungo sa front gate, napansin ni Punta ang ilang mga sundalo, at bago sila makagawa ng anuman, gumamit si Chiyumi ng tubig na ninjutsu at ginawang mga lobo ang kanyang pag-atake sa tubig na pumaslang sa mga sundalo. Mas maraming sundalo ang tumatakbo palapit sa kanila, at pagkakataon na ni Arian na harapin sila ngayon, na ginagawa niya sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila gamit ang kanyang Fire Sword Magic. Nakarating sila sa basement kung saan nakadina at nakakulong ang mga beastmen. Habang pinalaya sila ni Chiyumi, tinanong nila siya kung sino siya, at nang ipahayag niya na siya ay mula sa angkan ng Jinjin, bigla silang naging mas umaasa at masigasig kaysa dati. Binuksan niya ang mga kulungan at sinabihan ang mga malaya na ngayong beastman na tulungan siya, habang inilalayo ni Arian ang mga papasok na sundalo sa harap ng gate. Parehong nabaon si Ark at Goemon sa mga durog na bato, ngunit nakalabas sila dito ng ligtas gamit ang kanilang mga mekanismo ng depensa, at habang iniisip nilang tulungan ang mga babae, natapos na nila ang kanilang misyon at lumabas upang ipaalam sa kanila na ang lahat ng napalayang beastman ay nagbabantay sa bulwagan. Ngayon, ang gusali na lang sa likod ang natitira para sa lakayin, at nagboluntaryo si Goemon na manatili bilang bantay sa likuran upang pigilan ang mga sundalo, habang ang iba ay nagpapatuloy na pumaslang ng sinumang gwardya sa kanilang daan. Binubuksan nila ang mga pinto, nakahanap ng underground na kulungan na may mas maraming beastmen, at pinalaya ang lahat. May isang selda na partikular na mabaho ang amoy, at nang pumasok si Chiyumi sa loob upang alamin kung ano ang nasa loob nito, nakita niya ang isang banta ng kanyang mga nasawi na kamag-anak. Ang iba pang mga beastmen ay nagsabi sa kanila na ang mga nasugatan at may sakit ay hindi maaaring ibenta, at iniwan upang masawi sa gayong kaawa-awang kalagayan. Habang umiiyak ang lahat, galit din si Ark, ngunit nagpasya siyang paalisin ang mga nakaligtas sa lugar na ito bago magluksa sa mga nasawi. Ang lahat ng mga beastmen na pinalaya nila ay nagtitipon, at pinalabas sila ni Ark gamit ang gate. Matapos ligtas na mailikas ang lahat, nalaman ni Chiyumi na naging matagumpay din ang misyon sa ibang mga lokasyon. Ngayon, plano ni Ark na bumalik sa kuta at tapusin ang negosyo ng isang beses at para sa lahat. Nag-teleport siya sa tabi ni Goemon na hindi pa rin natatapos sa kabila ng matinding pinsala. Sinabi ni Ark na dapat nilang puksain ang mga tao ng magkasama, at ginagamit nila ang kanilang combo moves ng Rock Fang at Earth Spear para sirain ang buong market ng alipin. Sinunog nila ito, at pinapanood ito ni Arian at Chiyumi mula sa isa pang bangin, at isa na namang bangin ang natukoy sa anime na ito. Pagkatapos ay nag-teleport si Ark pabalik sa kanila kasama ang mga bangkay na hindi nila madala pabalik noong unang pagkakataon, at ini-cremate sila ni Arian upang bigyan sila ng tamang libing. Habang nasusunog ang mga katawan, ang kanilang mga espiritu ay nagiging malaya at lumilipad sa langit, at si Chiyumi ay nanumpa na lalakas pa upang walang ibang magdurusin ng ganito.
Habang natapos ang kanilang misyon at umalis na ang lahat, pinalalakas ni Ark at Goyman ang kanilang samahan sa pamamagitan ng pakikipagbuno muli, habang pinag-uusapan ng mga babae ang tungkol sa pagpapalaya sa kanilang sariling mga tauhan mula sa pang-aapi. Kinabukasan, namamangka sila sa kabisera, kung saan ibinibigay sa kanila ng mga ninja ang ipinangakong impormasyon. Sinabi ni Chiyumi na dinala sila ng mga taong bumili ng mga elf bilang mga alipin sa banal na imperyo ng silangan. Nang marinig ni Arian ang pangalan ng banal na imperyo, siya ay naging seryoso. Ipinaalam niya kay Dangka at sa iba pa ang tungkol sa bagong impormasyon gamit ang voicemail bird, at pagkatapos ay tumungo sa Empire kasama si Ark. Sa daan patungo sa Empire, huminto sila saglit sa disyerto kung saan ang malaking kawan ng mga wyvern ay tumatakip sa kalangitan. Si Ark ay nalulula sa kanyang fantasy fit, ngunit si Arian ay nalilito dahil ang mga wyvern ay hindi kailanman naglalakbay sa gayong malalaking grupo dahil sa kanilang malaking bilang. Ang ibon ng voicemail ay natatakot na lumipad, at ang mensahe ay hindi may parating sa ibang mga elf. Sinabi ni Ark na hindi ito isang malaking problema, at maaari niyang tapusin ang lahat sa isang pag-atake. Nang hindi man lang ipinapaliwanag ang kanyang plano, tumalon siya pababa mula sa isang bangin at gumawa ng isang groundbreaking landing. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumamit ng mid-tier wide area attack na tinatawag na lightning damper. Tinatakpan ng maitim na ulap ang kalangitan at naglalabas ng mga kidlat na tumama sa mga wyvern. Nataman din si Arian at ang iba pa sa friendly fire. Nang mag-teleport si Ark pabalik sa kanila pagkatapos na lumiwanag ang langit, laking gulat niya nang makita silang nasa ganoong kaawa-awang kalagayan. Ngunit habang sinusubukan niyang tanungin kung ayos lang sila, isang elf na may berdeng buhok at notebook ang nagsusulat tungkol sa kanila. Pumunta sina Ark at Arian sa isang bahay tuluyan sa kalapit na bayan, at galit pa rin si Arian na gumamit siya ng ganoong mapanganib na pag-atake ng walang babala. Ngunit pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na bagay at kumuha ng mapa ng Empire, naghahanap ng mas maikling ruta patungo sa kanilang destinasyon. Mayroon lamang siyang hindi kumpletong mapa na walang mga detalye, at ang direktang ruta ay hindi natukoy at mapanganib. Ngunit may iba pang bagay na nag-aalala kay Arian, at tinanong siya ni Ark kung bakit siya nag-aalala ng husto mula nang marinig niya ang pangalan ng imperyo. Sumagot siya na legal pa rin sa imperyo ang pagkuha ng mga elf at pagbebenta sa kanila, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa panganib. Kahit na nasa border town na tulad nito ay mapanganib para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay ang berdeng buhok na elf mula sa umaga ay lumapit sa kanila, at siya ay lubos na walang takot kahit na ipinapakita niya ang kanyang matulis na mga tainga sa teritoryo ng tao. Bago pa man siya makapagsalita, naglagay si Arian ng isang takip sa kanyang ulo, sinabihan siyang itago ang patunay na hindi siya tao. Ngunit ang innkeeper at iba pang mga tao ay medyo pala kaibigan sa kanya, at si Arian ay nalilito sa nangyayari. Ipinakilala ng elf ang kanyang sarili bilang isang biologist na nagngangalang Karsi, na nakatira sa bayang ito sa loob ng 10 taon at kaibigan ng lahat. Hindi pa rin ito pinaniniwalaan ni Arian, at binigyan siya ni Karsi ng isang mahabang talumpati tungkol sa kung paano niya gustong ang mga tao at mga elf ay masayang magkasamang mabuhay. Sinabi ni Arian na siya ay delusional, at tinanong niya siya kung hindi siya naglalakbay kasama ang isang tao sa kabila ng pagkapuot sa kanila. Nang matapos ang kanilang debate, tinanong ni Ark si Karsi kung bakit siya nilapitan, at sinabi niya na kailangan niya ng isang specimen ng halimaw na mahirap hulihin. Ngunit nang makita ang kanyang makapangyarihang spell kaninang umaga, kumbinsido siya na magagawa ito ni Ark at ng kanyang partner. Tumanggi si Arian, sinabing abala sila sa mas mahalagang bagay. Ngunit pagkatapos ay nag-aalok si Karsi ng isang detalyadong mapa ng Empire bilang gantimpala. Medyo natutokso siya sa reward, kaya sinabi niya ang bonus na premyo, isang kopya ng kanyang pananaliksik sa mga mahiwagang nilalang, at gusto talaga ni Ark yun. Iginiit niya na tanggapin ni Arian ang kanyang misyon, at pinayagan siya nito. Natutuwa si Karsi na humingi ng tulong sa kanila, at sinabihan silang makipagkita sa kanya sa town gate sa umaga. Pagkatapos nito, ipinakita ni Ark ang kanyang kayamanan at nag-overpay para sa isang kwarto, at binibigyan siya ng innkeeper ng komplomentaryong bar aisles ng dekalidad na inumin sa kwarto. Habang iniisip ni Arian ang tungkol sa mga tao at elf na magkakasamang mabubuhay, binuksan niya ang bar aisles at ibinuhos sa kanya ang isang baso, tinanong kung pinayagan pa ba siyang uminom. Si Arian ay pumasok sa competitive mode at ininom ang baso sa isang lagok, at nagustuhan niya ito kaya't kumikibot ang kanyang mga tainga nang hindi niya napapansin.
Humigop si Ark at nalaman niyang hindi lang ito napakasarap kundi medyo malakas din ang tama. Ito ay napakalakas na si Arian ay natambos sa 2 baso at tumalon kay Ark na nagbibigay sa kanya ng magkahalong senyales tungkol sa kung ano ang gusto nitong gawin. Nalilito si Ark kung gusto siya nito or ang inumin, at sa halip na bigyan siya ng malinaw na sagot, marahas niyang ipinilig ang ulo nito at hinamped siya buong gabi. Kinaumagahan ay nagising si Arian sa sira-sirang silid na may hangover, at habang nakikita niya si Ark sa sahig na wala ang kanyang baluti, ang tingin niya sa kanya ay isa lamang kalansay at inaatake siya kahit na sinusubukan niyang magpaliwanag. Nakalimutan ang lahat ng iyon, pumunta sila sa counter kung saan tinutokso sila ng innkeeper na nakakarinig siya ng mga kalabog mula sa kanilang silid buong gabi. Masyado nang nahihiya si Arian dito, pero nang pumunta sila kay Carsey at humingi ng tawad sa paghihintay sa kanya, sinagot niya ito na naiintindihan niyang late silang nagising dahil sa tindi kagabi. Naglalakbay sila upang hanapin ang halimaw kasama si Carsey at isa sa kanyang mga kaibigang tao, at ang hangover at motion sickness ni Arian ay pinagsama sa isang nakakatakot na amoy na nagmumula sa mga bangkay ng elf na dinadala ng mananaliksik. Sinabi niya na ang mga bangkay ang magiging decoy para maakit ang mga sandworm na gusto niyang pag-aralan. Ang kaibigang tao ni Carsey ay nagbigay kay Arian ng isang espesyal na tsaa upang makatulong sa kanyang hangover, at kahit na hindi pa rin siya komportable sa mga tao, nalaman niyang talagang nakatulong ito. Nakipag-usap si Ark kay Carsey at natututo patungkol sa sandworm na dapat nilang makuha. Isa itong 7 hanggang 8 talampakan ang haba na nilalang, na lumalabas sa gabi at pinakakain ang mga undead na nilalang. Ito ay mahina sa apoy, at hiniling ni Carsey sa kanya na huwag gumamit ng apoy dahil gusto niyang buhayin ang espesimen. Gayun din, idinagdag niya na ang sandworm ay natagpuan kamakailan patungo sa kawan ng mga wyvern. Habang nag-uusap ang 2 lalaki tungkol sa mga halimaw, lumingon si Arian at nakita niya ang kariton na may mga elf at ang isa pang tao na nawawala. Tulad ng babala niya kay Ark, nagpakita ang isang higanteng sandworm mula sa lupa na halos 70 talampakan. Sinabi ni Carsey na maaaring nakalimutan niyang magdagdag ng 0, ngunit nagulat din siya nang makita ang higanteng sandworm at sinabi na ito ang pinakamalaking espesimen na nakita niya. Ang taong kaibigan ni Carsey ay nakahandusay sa lupa at nawasak ang kanyang bagon, at napansin siya ng sandworm. Habang papasok siya upang salakayin siya, si Arian ay nagmamadaling tumulong at gumamit ng fire blast sa halimaw. Kahit na apoy ang kahinaan nito, walang gaanong nagagawa ang pag-atake sa sandworm, at sa halip ay inaatake siya nito. Muntik na siyang makuha nito, ngunit iniligtas siya ni Ark habang hawak ang higanteng sandworm gamit ang isang kamay lamang. Sinabi niya sa kanya na ipaubaya sa kanya ang natitirang gawain at nagsimulang makipagbuno sa sandworm, pagkatapos ay ginamit ang kanyang napakalaking lakas upang kaladkarin ito palabas ng buhangin at ihampens ito sa gilid. Nasawi ang sandworm, at saka lang napansin ni Ark na mayroon din itong kakaibang ring. Kinaladkad ng grupo ang halimaw pabalik sa bayan, at ginantimpalaan ni Carsey ang kabalyero ng mapa at aklat bago umalis sa kanilang paglalakbay. Tinanong ni Arian ang biologist kung bakit siya nakatira kasama ng mga tao, at sinabi niya na gusto niya sila. Sa una, siya ay may negatibong imahe sa lahat ng tao noong siya ay naninirahan sa isang elf village, ngunit nang makilala niya ang mga ito, nalaman niyang hindi silang lahat ay masama, at isang mapayapang kinabukasan ang maaaring maitayo kung saan ang magkabilang lahi ay nanirahan bilang magkaibigan. Nagkaroon ng magandang balita tungkol sa isang taong maharlika, at isang babaeng elf na umibig at nagpakasal. Hindi makapaniwala si Arian at tinanong si Ark kung ano ang naisip niya, at sumagot siya na may iba't ibang uri ng tao sa mga tao at elf. Bagamat maaaring hindi posible para sa lahat na mabuhay ng magkakasama, ang ilan sa kanila ay maaaring maging mabuting magkaibigan. Nakarating sila sa bayan kung saan sinasabing gaganapin ang mga dinukot na elf, ngunit ito ay isang bayan ng militar na bawat lugar ay nasa ilalim ng mahigpit na seguridad. Nagpasya sila na kailangan nilang kumilos ng dahan-dahan at maingat dito, at magpasya na maghiwalay upang makahanap ng higit pang impormasyon. Nalaman ni Ark na maririnig ang kakaibang iyak mula sa kalapit na kuta sa gabi, at kamakailan ay maraming tao ang nawala sa lungsod, ngunit walang makapagsabi ng anuman tungkol sa mga elf. Nagpasya siyang bumalik kay Arian, ngunit pagkatapos ay narinig ang boses ng isang babae na dinukot ng ilang lalaki. Habang sinusubukang hilahin siya ng isa sa kanila, nagpakita si Ark sa likod niya at pinaikot ang kamay.
Nagmamadaling salakayin siya ng iba pang mga tulisan, ngunit sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, napatumba niya ang mga ito. Ang babae ay talagang nagpapasalamat at tumakbo upang yakapin siya, at dumating si Arian upang hanapin si Ark sa eksaktong sandaling iyon. Habang nakikita niya ang isang kakaibang babae na nakayakap sa kabalyero, siya ay parehong nabigla at nagseselos. Kahit nasabihin sa kanya ni Art na natagpuan niya ang babae sa problema at ginawa niya ang kanyang paraan upang tulungan siya, sinabihan siya nito na tumakbo pa uwi na may matindi at nakakatakot na titig. Nagseselos pa rin siya sa babae at medyo malamig ang kilos, habang sinasabi niya kay Art na may nalaman siyang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dinala niya siya sa isa pang bangin kung saan makikita nila ang isang kuta, at sinabi sa kanya ng kanyang mga source na dinala rito ang mga elf 4 na buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Art na maraming maaaring mangyari sa 4 na buwang iyon, ngunit umaasa pa rin si Arian na makahanap ng isang buhay, at lumapit sila sa gusali upang tingnan ito. Pumuslit sila sa kuta at nakita itong kakaibang walang laman at tahimik. Nakahanap si Arian ng isang nakatagong pinto, na nagtatago ng mga hagdan na patungo sa isang underground na imbakan na may amoy ng mabangis na hayop. Matapos gamitin si Punta bilang isang distraction para pabagsakin ang mga bantay sa gate, sinubukan niyang buksan ito ngunit hindi niya magawa dahil sliding door iyon at tinutulak niya ito. Maraming mga selda ng bilangguan sa lokasyon, at walang laman ang mga ito maliban sa mga buto, balahibo, at masamang amoy. Nahanap nila ang susunod na tarangkahan, at habang binubuksan ito ni Ark, nakita nila ang kanilang mga sarili sa isang napakalaking kuweba sa ilalim ng lupa na sinusuportahan ng maraming haligi. Isang sobrang kumpiyansa at mayabang na beast tamer na nagngangalang Famba ang namamahala sa lugar na ito, at lumabas siya nang maramdaman ang kaguluhan. Sa sandaling makita niya si Arian, itinaya niya ang kanyang pag-angkin sa kanya. Sinabi niya na siya ang kanyang babae ngayon, at inutusan siyang tapusin ang kabalyero. Nagulat si Art nang sinunod talaga ni Arian ang kanyang mga utos at inaatake siya, at hindi siya tumitigil kahit na sinusubukan niyang palayasin siya rito. Tinanong niya si Famba kung ano ang ginawa niya sa kanyang kaibigan, at habang abala siya sa pakikipag-usap, sinugod siya ni Arian at hinamped siya sa lupa gamit ang paborito niyang wrestling move. Sa puntong ito, napagtanto niya na ito ay isang uri ng nakakaakit na sumpa, at ginagamit niya ang anti-curse spell sa kanya, ngunit wala itong epekto, at patuloy siyang inaatake ni Arian. Ang kanyang kamalayan ay na-hijack, at natagpuan ni Arian ang kanyang sarili sa harap ng kanyang kapatid na nagsasabi sa kanya na siya ay mahina at kailangang magsanay ng husto. Sinabi niya sa kanya na lumaban sa panaginip, at si Arian ay nakikipaglaban kay Ark sa totoong buhay. Siya ay patuloy sa nagcast ng spell sa kanya, ngunit si Arian ay patuloy na umaatake sa kanya ng walang tigil. Napagtanto ni Art na gumagana ang kanyang spell, ngunit may isang bagay na nagre-recast ng mind control spell kay Arian ng halos kaagad. Sigurado siya na ang Beast Tamer ay hindi ang mismong gumagawa nito, at habang hinahampas siya ng babaeng elf, nakita niya ang isang pares ng mga mata sa anino sa likod ng ulo nito. Hiniling ni Art kay Punta na harapin ito, at ang tuta ay tumalon sa hod ni Arian at naglabas ng isang imp, isang halimaw na maaaring gumamit ng malalakas na ilusyon. Itinapon ito ni Punta, at pinaslang ito ni Ark gamit ang kanyang flame spell at nawalan ng malay si Arian. Humanga si Famba sa kaalaman at mabilis na pag-iisip ni Ark, kaya't ipinakilala niya ang kanyang sarili ng maayos na sinasabi na siya ay mula sa isang angkan ng Beast Tamers at ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Iniwan niya ang kanyang nayon upang lumikha ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa mundo, at kaya niya ang anuman at lahat ng mga halimaw. Walang pag-aalinlangan si Ark tungkol sa kanyang pag-angkin, habang nakikita niya ang mga ring sa kanyang kamay at napagtanto na siya ang may kasalanan sa likod ng Toadzilla, Haunted Wolves at ang higanteng Sandworm. Naghanda si Famba na lumaban at ipinatawag ang kanyang bantay, isang higanteng puting tigre, at sinabihan si Ark na maging kanyang hapunan ngunit pinapahinga niya si Arian sa isang tahimik na sulok. Bago lumaban, may tanong siya para sa Beast Tamer. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari sa mga dinukot na elf na dinala dito 4 na buwan na ang nakakaraan, at tumatawa si Famba habang sinasabi niya na karamihan sa kanila ay naubos sa mga eksperimento ng Empire, at ang mga naiwan sa kanya ay pinakain sa kanyang mga hayop pagkatapos na sapat na magsaya sa kanila. Habang kinukutya niya ang kanilang pagkasawi, nagalit si Ark at sa isang atake ay tinapos niya ang giant tiger.
Isinusumpa niya si Fumbot na sinasabing nakita niya ang lahat ng uri ng kontrabida sa kanyang maikling paglalakbay at nanatiling kalmado kahit na nakikita ang kanilang masasamang gawa, ngunit ang Beast Tamer ang pinakamasama, at ang kanyang mga aksyon ay nagpagalit kay Ark para makapag-isip ng mga bagay ng makatwiran. Tinatawanan siya ni Fumbot, tinutuya siya na masyado siyang mayabang at kailangan niyang pumaslang ng marami pang halimaw bago siya mapuntahan. Ipinatawag niya ang iba pa niyang mga alagang hayop gamit ang kanyang letigo, at kasama nila ang lahat ng uri ng halimaw na hindi pa nakita ni Ark. Sa utos ni Fumbot, sinalakay nila si Ark, ngunit lahat sila ay tinapos niya na parang naglalaro siya ng Fruit Ninja sa totoong buhay. Patuloy na inuutusan ni Famba ang mga halimaw na salakayin si Ark mula sa lahat ng panig, at patuloy niya itong tinatapos ngunit nakalimutan niyang bigyang pansin ang kaligtasan at pagkataranta ni Arian nang ituro siya ng Beast Tamer patungo sa higanteng dambuhala na saisalakay sa kanya. Ngunit bago pa nito magawa ang anuman, dumating ang ninja girl na si Chiyumi sa pinangyarihan at nakulong ang mga halimaw sa isang kulungan ng tubig. Iniisip ni Famba na kahit na may backup si Ark, wala itong silbi dahil mas marami siyang halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Chiyumi na wala na siyang anumang halimaw sa ilalim ng kanyang kontrol. Nasa base na ito si Goemon at iba pang mga ninja, at tinatapos nila ang lahat ng mga halimaw. Tinanong siya ni Ark kung paano siya narito, at sinabi niya sa kanya na sinabi niya kay Arian ang lahat tungkol sa lugar na ito, na hindi niya sinabi sa kanya dahil sa selos. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang malakas na lindol, at tumawa si Fumbot na sinasabing nagising ang kanyang trump card dahil huli na ang kanyang hapunan. Sinabi niya kay Ark na ipapakita niya sa kanya ang kanyang obra maestra, at mabilis niyang tatapusin ang mga ito. Tumakbo siya palabas ng lugar, at gusto siyang habulin ni Ark, ngunit pinigilan siya ng mga bumabagsak na bato na gawin iyon. Sinabi sa kanya ni Chiyumi na dapat muna nilang dalhin si Arian sa ligtas na lugar. Nag-teleport si Ark sa labas, at mula sa himpapawid, nakita niya ang gilid ng kastilyo na sumabog at mula sa usok at alikabok, makikita niya ang isang malakas na halimaw na lumalabas. Ito ay ang Hydra, ang pinakamalakas na halimaw na uri ng tubig na may pinakadakilang karunungan sa elemento ng tubig, at may isang napakalakas na kakayahan sa pag-regenerate. Si Ark ay hindi komportable maliban kung siya ay nasa isang talampas, kaya pumunta siya sa isa at napansin na ang Hydra ay may 5 ring, isa para sa bawat isa sa 5 ulo nito. Sinabi ni Chiyumi na ang Hydra ay tinawag na halimaw na sumisira sa bansa, at hindi siya makapaniwala na makokontrol ito ng isang tao lamang. Iminungkahi ni Chiyumi na umatras sila, ngunit napansin sila ng Hydra, at gumamit ito ng Hydroblast attack sa kanila na tuluyang dumurog sa talampas na kanilang kinatatayuan. Natutuwa si Famba na makita iyon, at sa palagay niya ay nasawi na ang kanyang mga kaaway, at tumatawa siya na parang balisa, na sinasabing ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Gusto niyang ipakita ito sa kanyang mga elders sa nayon, na nagsabi sa kanya na hindi siya malakas at sapat na disiplinado at hindi kinilala ang kanyang mga talento. Alam ng sino mang nakakita ng Star Wars na hindi magandang bagay na sabihin ito sa isang mapagmataas na henyo. Umalis si Famba sa angkan at nakilala ang emperador ng banal na imperyo, at siya ay ginamit niya upang sirain ang kanilang kalapit na kaharian. Ngayon, sa kapangyarihan ng Hydra, iniisip niya na siya ay hindi magagapi, at inutusan niya ang higanteng halimaw na magpatuloy at magpista sa mga tao ng lungsod. Si Ark at ang kanyang grupo ay inilibing sa ilalim ng mga bato, ngunit salamat sa kanyang kalasag, nakaligtas sila, at tinatangay niya ang mga bato. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at hindi nakita si Arian at panik, para lamang bumalik at makitang pumasok siya sa dark mode. Siya ay natatakpan ng isang madilim na aura, habang galit na galit niyang sinabi sa kanya na hindi siya nawalan ng malay nang kontrolin siya ng Beast Tamer, kaya narinig niya ang lahat ng sinabi nito tungkol sa kanya at sa kanyang mga tao, at gusto niyang mahanap siya at punan siya ng sakit at panghihinayang. Sumasang-ayon si Chiyumi, na sinasabi na sa Hydra si Famba ay napakalaking banta upang maiwang mag-isa. Pareho nilang iniisip na dapat niyang isipin na nasawi na sila, at sa gayon ito ang perpektong pagkakataon upang hampasin siya ng isang sorpresang pag-atake. Habang umaalis sila upang hanapin siya, hindi kumikibo si Ark at sinabing kailangan din nilang gawin ang isang bagay tungkol sa Hydra. Sinabi sa kanya ni Chiyumi na wala silang gaanong magagawa dahil ito ay isang halimaw na maaaring puksay ng mga bansa, at maaaring tawaging puwersa ng kalikasan.
Si Ark ay hindi sumasang-ayon sa huling linya at sinabi na hindi tulad ng mga natural na kalamidad, ang Hydra ay maaaring puksain, at kahit na ang Ninja Girl ay nagtanong sa kanya kung siya ay nagbibiro, ngunit sinabi sa kanya ni Arian na magpatuloy at harapin ang halimaw habang sila ay nakikitungo sa Beast Tamer. Tumakbo sina Arian at Chiyumi patungo sa Beast Tamer, at ginulat siya ng isang pag-atake ng Firebolt na bahagya niyang naiwasan. Sinabi ni Arian na narito siya upang tapusin siya para sa mga elf na pinahirapan niya, at tumugon siya na siya ay napakawalang kapangyarihan laban sa kanya. Sinabi ni Fumba na nasa kanya ang Hydra at ang elf na babae ay tumugon na ang Hydra ay talagang malakas, ngunit siya ay mahina at gumagawa ng isang napakalaking palabas ng Hydra upang itago ang kanyang sariling kahinaan. Ang mga salitang iyon ay pareho sa sinabi sa kanya ng kanyang mga elders sa nayon, at nagalit si Fumba. Sinabi niya na tatapusin niya ang lahat at ipapakita sa kanila ang kanyang kapangyarihan, ngunit inaatake siya ni Arian nang hindi naghihintay na matapos ang kanyang boring na dialogue. Hinaharangan niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang latigo, at sinubukang gamitin ang mga imps para kontrolin siyang muli, ngunit pinutol niya ang lahat ng ito, na nagsasabing hindi siya mahuhulog sa parehong trick ng 2 beses. Si Fumba ay naiinis ngayon, at sinubukan niyang utusan ang Hydra na tulungan siya ng hajisan siya ni Chiyumi ng mga kutsilyo at inatake ang kanyang likod na sinira ang kanyang tato. Sinabi niya na napansin niya kanina na kinokontrol niya ang mga halimaw gamit ang kanyang komplikadong mga sinumpaang marka, ngunit ang kaunting pagkagambala ay maaaring maging walang silbi sa kanila, at ngayon ay hindi na niya makontrol ang anuman. Si Fumba ay nababalisa na ngayon, at tumatawa siya na parang walang sa sarili na nagsasabi sa mga babae na huwag isisi sa kanya ang susunod na gagawin ng Hydra. Nag-aalala si Chiyumi tungkol sa lungsod, ngunit sinabi sa kanya ni Arian na hanggat nandoon si Ark ay hindi niya hahayaang pumaslang ng sino man ang halimaw. Pagkatapos ay China charge niya ang kanyang espada ng apoy, at lumakad patungo sa natakot na Beast Tamer na sumusubok na pigilan siya gamit ang kanyang latigo, ngunit madali itong nasusunog, at humingi siya ng paumanhin sa pananakit sa mga elf. Sinabi sa kanya ni Arian na hindi niya kailangan ang kanyang paghingi ng tawad. Kaya niyang ibigay ito sa mga napaslang niya nang makilala niya sila. Sa cool na pag-uusap na iyon, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na spell at sinusunog si Fumba sa asol na apoy hanggang sa nawala na ang kanyang abo. Sa kabilang panig, naglalakad ang Hydra sa kagubatan, dinudurog ang mga puno na parang damo, at nilalayo nito ang hydroblast nito sa lungsod. Umatake si Ark sa paggamit ng kanyang Wyvern Slash attack ngunit wala itong epekto sa Hydra na bumaling lahat ng ulo nito sa kanya. Sinusubukan nitong kagatin siya ng napakalakas, ngunit naiwasan ni Ark ang mga pag-atake at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kakayahan, Shield Bash, para madisbalance ito, at ang mga ulo ng Hydra ay sunod-sunod na umuurong pabalik. Pagkatapos ay ini-teleport niya ang sarili sa himpapawid, at inatake ang isa sa mga leeg nito gamit ang isang wrestling move. Sa kabila ng pag-atake na iyon, ang halimaw ay medyo hindi nasaktan. Inatake nito si Ark gamit ang 3 Hydroblast, at naiwasan niya ang higanteng pagsabog gamit ang kanyang Dimension Walk skill para lamang makagat ng isang ulo. Pagkatapos ang 3 iba pang mga ulo ay nag-charge ng isang Hydroblast, at napagtanto ni Ark na sinasakripisyo nila ang isang ulo upang tapusin siya ng sigurado. Ngunit iyon ay lubos na walang silbi dahil pinoprotektahan siya ng kanyang kalasag mula sa anumang pinsala. Ngunit ang halimaw ay nawalan ng isang ulo. Bumaba si Ark at pagkatapos ay gumamit ng sukdulang paghatol ng kasanayan ng may buong lakas, at nagpatawag ng isang higanteng espadang kidlat mula sa langit na pumutol sa 3 sa mga ulo ng Hydra na may isang ulo na lang ang natitira. Nagsisimulang i-regenerate ng halimaw ang mga nawala sa kanya gamit ang kakaibang bubblegum-like foam, at sa palagay ni Ark ay maasahan ito mula sa isang mythical beast. Kaya't upang bigyan ang kanyang sarili ng kaunting distansya upang may handa ang kanyang pangwakas na pag-atake, nag-teleport si Ark sa isa pang bangin at nagpas siyang gumamit ng isang engranding mahika na hindi pa niya nasubukan noon. Ito ay magiging napakalakas at nakakapagod, at magagamit lamang niya ito sa maikling panahon, ngunit sapat na iyon upang ibagsak ang Hydra. Lumikha si Ark ng isang higanteng magic circle, at sa buong kapangyarihan niya, tinawag niya ang infernal demon na si Ifrit. Sa paglabas ng higanteng apoy na demonyo, ang Hydra ay ganap na gumaling at natagpuan ang sarili na nakaharap sa isang kalaban na may parehong laki. Nagmamadali sila tumungo sa isa't isa, at inatake ng demonyo ang mga ulo ng halimaw gamit ang mga kamao nito at dinudurog ang panga nito kapag sinubukan nitong gamitin ang Hydroblast.
Sinuntok at kinagat niya ang Hydrip na nagsimulang tumakbo palayo pagkatapos na makalaya sa kontrol ni Famba at napagtanto na ito ay walang laban. Ngunit si Ark ay tumalon dito mula sa langit, at iniindayog ito sa pamamagitan ng buntot ng buong lakas bago ito itinapon ng mataas sa kalangitan. Pagkatapos ay inutusan niya si Ifrit na gamitin ang ultimate skill flame nito na Helen, at may maliwanag na haligi ng apoy na makikita sa kalahati ng mundo, ang Hydra ay nasusunog sa kawalan. Nagulat sina Arian at Chiyumi nang makita ang labanan sa pagitan ng dalawang higanteng halimaw, at sa pagsikat ng araw, bumalik si Ark sa kanila at sinabing natutuwa siyang ligtas sila. Tinanong nila siya tungkol sa higanteng apoy na demonyo, at sinabi niya sa kanila na ito ay tinawag mula sa ibang dimensyon at uuwi sa loob ng 5 minuto. Hindi nagtagal, nakatanggap si Arian ng voicemail mula kay Duncan na naghahatid ng isang nakakagulat ngunit magandang balita. Si Prinsesa Yoriana ng Roden Kingdom ay nakipagkita sa isa sa mga elder ng mga elf, at sinabi niya na ang kanilang kaharian ay yumako ng responsibilidad para sa mga taong lumabag sa kasunduan sa kapayapaan at pagdukot sa mga elf. Nangako siya na hahanapin ang nawawalang mga elf ngunit may isa pang bagay na nakuha niyang sumang-ayon ang elder. Ipinaliwanag niya sa elder na ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na nagtangkang pumaslang sa kanya ay suportado ng silangan at kanlurang imperyo, na parehong mga aset sa bansa, at upang maiwasan ang sinuman sa kanila na maging hari at lumalalang relasyon sa pagitan ng mga tao at elf, gusto niya na ang maging reyna. Ipinangako niya sa elder ng elf na kung susuportahan siya nito sa paghahabol sa trono, lalaban siya sa tabi nila sakaling salakayin sila ng banal na imperyo. Malugod na tinanggap ng elder ang deal, at sinabi sa kanya ng prinsesa na dapat silang magtulungan upang bumuo ng isang mundo kung saan ang mga tao at mga elf ay magkakasamang nabubuhay ng mapayapa. Sa kabila ng napakalaking positibong balita, si Arian ay hindi nasisiyahan at dumaan sa isang krisis dahil ang kanyang tanging layunin sa buhay ay tinanggal. Ngayong hahanapin na ng mga tao ang mga dinukot na elf, nagulat siya na maaari pang tratuhin ng mga tao ang mga elf ng ganito, at naalala niya ang sinabi sa kanya ni Carsi at sinabi ni Arian na marahil ang panahon ng mapayapang magkakasamang buhay ay darating ng mas maaga kaysa sa naisip nila. Sumagot si Arian na simula nang makilala niya si Ark, tila nagbabago ang mundo sa paligid niya, at tinatawanan lang iyon ni Ark. Sinabi ni Ark na ngayong tapos na ang malaking misyon, babalik siya sa isang tahimik na buhay, at ni isa sa mga babae ay hindi naniniwala sa kanya. Sa isang biro, tinanggal niya ang kanyang helmet, at ang kawawang si Chiyumi, na hindi man lang nakatanggap ng babala, ay takot na takot, nagtatago sa likod ng isang puno, at hindi lumabas kahit na ipinapaliwanag ni Arian ang buong senaryo ng sumpa. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ark na pumunta sa kanyang tahanan, at pagkatapos ng maikling pahinga, sabay silang magtutungo sa Lord's Crown kung saan masisira niya ang kanyang sumpa, at sa palagay niya iyon ang pinakamabuti. Kaya naging ganito ang paglalakbay ni Ark para mamuhay ng tahimik, at kasama ang marami niyang kaibigan, umaasa siyang patuloy itong maging masaya gaya ng dati. Wala pa rin siyang ideya kung bakit siya ipinadala sa mundong ito, ngunit wala siyang pakialam basta't I enjoy niya ang kanyang skeleton life habang naririto siya.